Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Unahin na muna natin ang pagpipresenta ng DILG sa mga nahuli nilang sapsap at butete at dilis kaugnay nga ho dito sa mga maanumalyang flood control project. Bago ang lahat mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga, rumekta ho kagad tayo dito kay John Vic Remulla at dito kay Vince Dizon. Anak ng Tokwa, ang naging basihan sa pagkakaso dito kay Martin Romualdez at dito kay Zaldico. Alam niyo ho ba kung ano yung naging testimonya nitong si Master Sergeant Orly Gutesa? Saludo! Paano ba yan? Paano niya pababawiin ang kanyang testimonya para doon sa mga Marines na tinakot kung ano man ginawa dito kay Master Sergeant Orly Gutesa? Itigil nyo na ho yan. Pakawalan nyo na ang mama. Nakakaawa na ho. Makonsensya naman kayo. Nagsasabi lang naman siya ng totoo. Ngayon siya ang pinag-iinitan nyo, mga walang ya kayo. Talaga ho at ang totoo ang sinasabi ng ating mga kababayan sa social media. Na pati ho ata yung ating mga men in uniform, yung mga nasa matataas na rango, nabili na rin ho ata ng perang galing sa flood control. Yun ho ngayon ang usap-usapan sa social media. Tayo ho naman mga kababayan, basa-basa lang naman tayo. Hindi pa ho natin napanood to. Sabay-sabay ho tayo mga kababayan. Sabay-sabay tayo. Game. O ito na, game na ho tayo. Mamaya na to si Attorney Harold Respicio. Siyempre mas naman ho itong si Zaldico kay Attorney Harold Respicio. Ika nga mas pandiinan ho ito. Game. Rekta ho tayo dito kay Zaldico. Game. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Naku, matindi to ha. Parang nakatulog ka na brad ha. Sa tingin ko matagal na yung video. Pero yung yung quote mo talagang pangdiinan ha. Dalawang na yan. Yan na yung pinaka-iconic. Ibenta natin yan kay Boss Toyo. Zaldico, bigay mo sa akin. Benta ko kay Boss Toyo yan. Iconic yung mo na yan. Bili nga ako ng... Anak nga tayo ng brown ako. Bibili ako ng coat mamaya. Kulay brown. Ganyan ang susuot natin pagka nagbablog tayo. Ala Zaldico. Abangan nyo mga kababayan. Bibili ako ng brown coat ko. Para mailibing ako kasama ang katotohanan, kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon, para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Naku, matindi ho ito. Part 1 pa lang to ha. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang part 1 ho natin ay 9 Bago minutes. ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli,
Taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Nako. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Yan. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Nako. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video din na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Nako. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street,
para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong idineliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Nako, nagagalit pa rin daw si BBM. Abangan ang part 2. Nako, napakatindi ho niya mga kababayan. Ha? O remekta na ho tayo ngayon dito kay John Vic Remulla. Rekta ho tayo dito sa press briefing ng DILG, PNP, ito DILG, PNP, DPWH, DOJ at itong naka-blue. Itong naka-blue sa dulo, hindi ko alam kung saang to eh. Basta tong tatlo na to, DOJ to, ito DPWH, ito sa PNP, ito DILG. Ito hindi natin alam kung saan to. Baka sa alin pusa yan. Pakinggan natin, game. Before we open the floor for questions, Secretary Remulla will deliver his statement, followed by the statements of the other department heads, if any. We ask the media to keep your questions orderly, direct, and focused so we can give the public the clear and accurate information they expect. Kindly raise your hands later and an usher would go to you and hand you a microphone. To begin, we call on the Secretary of the Interior and Local Government, Secretary Juanito Victor Remulla. Good morning. Morning. Today is about the response of the law enforcement agencies regarding the warrants of arrest issued by the Sidligan Bayan over 16 individuals. 16 These individuals are Elizalde 16 dilis at sapsap. Zaldico, incumbent member of the House of Representatives, or resigned, but former chair of the House of Committee on Appropriations. Jel Day Pakanan, Regional Director, DPWH, Mimaropa, Region 4B. Jean Ryan A. Altea, Assistant Director, Regional Assistant Director. Ruben Santos Jr., Assistant Regional Director. Dominic G. Serrano, Chief Construction Division, Bids and Awards Committee, Chairperson. Felizardo S. Casuno, Project Engineer 3. Ang kilala lang ho natin dyan si Saldico. Bakit si Saldico ang talagang binakbak dito sa dito sa flood control? Kasi wala siya sa Pilipinas. Aba, kung lumabas na ang warrant ni Saldico, dapat lumabas na rin yung kay Martin Romualdez. Dahil amo niya si Martin Romualdez, hindi gagalaw yung si Saldico kung walang basbas ni Martin Romualdez. Secretary John Vic, sa bagay, brad nga pala ng kuya mo yung si Martin Romualdez, kaya talagang medyo malabo yung wish na yan ng ating mga kababayan. Timohen Sakar, Materials Engineer. Montrexis T. Tamayo, OIC Chief Planning and Design Division. Juliet C. Calvo, Chief Maintenance Division. Dennis P. Abagon, OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division, Regular Member, Bids and Awards Committee. Number 11, Lerma D. Tsaka meron pa tayong problema dito, ha? Bakit wala sa warrant itong si John Paul Estrada?
At ito si Mark Tiksay, ba't wala yan? Si Paul Estrada at saka itong si Mark Tiksay, nasa na? Kung ika nga, lalabasan ng warrant itong si Zaldico, dapat kasama yung mga tauhan niya, di ba? Oh. Yung nga isa sa mga tauhan niya, naging tauhan niya, nagsalita na eh. Tapos yung mga ibang tauhan niya, hindi kasama. Sino yung mga sinasabi mong pangalan na yan? Hindi namin kilala yan. Di ba? Hindi namin kilala yung mga yan. Kahit sino pang banggitin mo dyan, ang kilala namin, yung mga congressman at yung mga sekretarya. Yun ang labasan nyo ng warrant. Cayco, accounted for. Number 12, Grace D. Lopez, regular member, bid Akala ko Grace po na eh. Grace D. Lopez pala. Sorry. Akala ko kasali si Grace po. and Awards Committee. Sayang. Number 13, Frederick Carl Camero, Vice Chairman, Bids and Awards Committee. Number 14, Aderma Angeli Alcazar, President and Chairman, Board of Directors, Sunwest. Number 15, Cesar X. Benaventura, Member, Board of Directors and Treasurer, Sunwest. Number 16, Consuelo D. Aldon, Member, Board of Directors, Sunwest. Now, next in the slide is the members that have been arrested. Andiyan na ba? Here we have the names of arrested. Teka lang ho, meron ho tayong breaking news ha. Meron hong breaking news. Ito na. Kakalabas lang ho nito sa FB page nitong si Zaldico. Nanto ko. Ito pinaka latest anak ng Petra Garabata. Ito na ho mga kababayan. Ang pinaka-aabangan ng lahat, mga karagdagang ebidensya para talagang madiin na yung mga buhaya sa pamahalaan. Ito na ho mga kababayan ha. Yan ho. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito, tingnan nyo naman ho yun mga kababayan. Pambihira. Ayan o. Mula 2022, September, anak ng Petra Garapata, pagpasok ko nila sa administrasyon, wala na ho silang inatupag kundi magnakaw. Ayan o, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ayan o, papakita ko. Ayan o, September ho yan. September 2022, September 1 pa lang, 450 million, palakpakan. Sunod-sunod na ho yan, September, October ha. Noong November 11, 2021, grabe naman yan, 1 billion. O ayan ho yung mga delivery ni Zaldico. Ang grand total ho, ito na, grand total ng dineliver nitong si Zaldico dito kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. Di umano ha. Ito yung grand total Excel file ho siguro to mahilig ho siya sa ganyan, mahilig ho sa pagbibitaw ng ganyan. Ayan Zaldico maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Ang grand total ho umabot sa mahigit kumulang 57,418,874,054 pesos. Yan ho ang grand total ng diniliver siguro nito ni Zaldico. Grabe naman yan. Napaka naman yan. Ayan na yung mga screenshot. Merong petsa. Taas ho natin para makita yung petsa. Ayan yung petsa. Ayan makikita nyo mga kababayan. Nasaan yung petsa PH? Ayan yung petsa. Yan sinasabi natin. Ayan May 2, 2024. Maliwanag pa sa sikat ng araw ha. Walang video ngayon si Zaldi kaya meron naman ho siyang mga ebidensya. Palakpakan. Ano pa? Anak ko, matindi to. October 3, 2024. Palakpakan. Napakaraming maleta. Yung 27 luggages nagkakalaga ng 1 billion pesos. Ayan mga kababayan, napakarami nito. Ano naman to? Ito may petsa. Importante yung petsa kasi conversation yan Makikita nyo pixelated yung pixelated yung picture na talagang in-screenshot ho yan. Kumbaga, ang nangyari dyan, kung di tayo nagkakamali, ito ho yung
pinicturan yung mismong conversation. Hindi, mismong ano ho ito, mismong device ng kung saan sila nag-uusap. Tingnan nyo ho, continuous yung pixel niya ha. Hindi ho yan edited kasi pagka-edited yan, dito sa parte ng mga oras, nyo ba makita yung pets ha? Teka lang ho mga kababayan ha. Mamaya na lang, sa ibang video, baka medyo mas mataas. Okay? Ang sigurado dito, yan ho nasa 1 billion. Ha? O, ito, yan. Kita nyo ho mga kababayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagka yan, hindi nyo ho makita. Pixelated ho siya Yung pagka-pixelated ho niya, hindi ho talaga siya edited kasi pwede yan palitan lang yung petsa, idikit lang yung larawan. Pero base sa ating paunang pagkita dito sa mga dokumento na to, hindi naman ho sila edited, no? Ayan yung mga pixel ba, yung continue yung ano nila pixel, pagkatapos pagdating dito sa numero, pagka ho kasi ano yan, pwede naman i-edit yan, madali lang naman gawin ng paraan yan, pero napakalinis kung in-edit man to, napakalinis, napakaayos ng pagkadali. Madali lang naman ho yan, i-clone lang naman yung bahagi na to, pero makikita mo yan, hindi magiging continuous yung ano, yung pixel niya, yan yung mga pixel. Hindi ko alam kung kita nyo ho, pero ako kitang-kita ko dito. Tingnan nyo ho doon sa mismong mismong FB page nitong si Zaldico. Marami-rami pa ho ito. O ito, ng January 12. Ito ho nung panahon na kinidnap nila ang ating pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan ho. Ayan ho. Ayan ho. Ito ay nagkakahalaga ng marami-rami ho ito mga kababayan. 500 million ang pinag-uusapan natin dito. Yan, ito naman 250 million lang. Medyo konti lang to siguro pang Pasko nila ito. December 16 pang Aguinaldo lang ho siguro nila ito, mga 250 million. Meron nung ika nga mga dokumento si Zaldico. Abangan nyo lang mga kababayan, sa tingin natin marami-rami pang ilalabas itong siko. Ayan grabe naman yan Grabe ho yan cash out, grabe. Para lang ho silang nagtag dito yung mga nagka-cash out. 500 million, napakarami ho nito mga kababayan. Nakakailan na ba tayo? 500 million na naman ho dito. Binura to ba't binura pangalan? Hindi pwedeng burahin yung pangalan. Zaldico, ano to, burado na to. Gusto namin, buuin mo, walang bura-bura. Kasi tinitingnan din namin yung mga kalidad ng mga larawan na ilinalabas mo. Kung edited ba yan, kung in-AI ba yan, pixelated ho siya. Kita nyo? Madali lang naman i-edit yan. Kaso yung pagkalapat ng mga numero, ng mga pixel, kung kinload man yan, sa ayaw sa gusto mo, hindi mahirap ilapat. Tapos mag-iiba yung kulay kung dito kinuha banda, tapos medyo light siya dito, dark siya dito. Makikita kung edited tong larawan na to. Base sa ating unang pagkakakita, naku, ang dami nito. Dami nito. Ito ay para doon sa mga kababayan nating nasa ngayon, nasa PGH. Itong linya ng maleta na to para sa PGH to. Sa mga kababayan nating naghihirap na walang pambili ng gamot, dapat sa inyo napunta tong isang harera ng pera na to. Ayan, ang dami ho. Ito naman para sa mga kababayan natin na para mapaganda ang kanilang buhay. Ito para sa mga flood control. Ano ho yan hindi lang, yan kasing pondo ng flood control na yan, hindi lang ho yan ang galing doon sa budget talaga para sa panggawa ng mga flood control project na yan. Marami hong budget sa Department of Education, Department of Health, pinagtatapyaso nila at linagay nila dyan sa mga program appropriation para mailabas nila ng mabilisan yung mga kaperahan. Ayan, dami Grabe naman yan. Ito siguro 30 million na laman ito. Ito 30 million. Na siguro lang ho ito mga na to, mga luggage na to, single use lang to mga to. Ayan yung matindi ho ito mga kababayan. Yung kahalintulad na sticker doon sa mga luggage na nakita doon sa siguro merong larawan itong si Martin Romualdez, di pa kumpirmado kung ano man yan, di ba? Ito ho yung mga yung kahalintulad na sticker Binilabel nila, ayan may label magkakalintulad, meron lahat label. Parang yung sa ngayon, ang gagawin ho natin sa susunod na video, subukan ho nating hanapin yung mga luggage na nandito
sa larawan ng labas ni Zaldico at doon sa mga luggage na di umano idiniliver dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Di umano ha, mamaya subukan natin pagkumparahin. Hanapin ho natin yung mga luggage na yon dito sa mga ilinabas na luggage na to ni Zaldico. Aba, matindi anak ng tokan, dami nito. Ayan Grabe naman yan. Ang dami ho mga kababayan. No joke ito 55 billion. Grabe Grabe ho yan. Sige, sabi ni Zaldico, i-warrant nyo ako. Walang problema. Ilalabas ko lahat ng ebidensya, palakpakan. Pambira, di pa ho tayo tapos. Ang dami-dami pa ho nito. Dalawa magkasunod. Dalawa. Ulit lang yan, dalawa yan. Ito, ayun na nga ho mga kababayan, ayun nasa 57 billion pesos Yan ang breaking news ngayong araw na sa mga ilinabas nitong si Zaldico. Yan yung mga bagong ebidensya. Ngayon naman, syempre, tutungo tayo dito kay DILG Secretary John Vic Remulla para maituloy niya ang kanyang pagbibida. Gang. Arrested so far. We have Gerald A. Pakanan. We have Jean Ryan Altea E. Alarin. We have Ruben Santos or De Los Santos. We have Dominic Serrano. We have Felizardo Casuno. We have Juliet Calvo. Hindi nyo po These malalakarin six nyo sa were likod. arrested Palakarin nyo. by the members and operatives of the CIDG. The last person to be arrested was NBI Director. Sino yung na-arrested under Abagon, Engineer Abagon. So, in your screens are the ones arrested so far. Next screen, please. These are the people, persons at large. At large. Zaldico at large. Anak na to, huwag nyo kaming balitaan dun sa nalalaman namin. Pinagmumukha nyo naman tangang taong bayan sa mga ginagawa nyo na yan. Kayo dyan sa DILG, mga walang ya talaga kayo. Oo. Believed to be abroad. Number one, Zaldico. We do not know his exact whereabouts. Number two, Aderma Angeli D. Alcazar. She is believed to be in New Zealand. Number three, Naku, nasa New Zealand si ate. Cesar X. Penaventura, believed to be in New York. New York Before? na to. Sa tingin nyo ba uuwi pa yung mga yan? Hindi na uuwi ang mga yan. Meron na akong pasaporte ang mga yan dyan sa mga bansa na yan. Anong red notice. Wala, yan di na mauuwi ang mga yan. Kalukuhan yan. Montrexis Tamayo, believed to be in Jordan. Ladies and gentlemen, save for Zaldico, the other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies and expected to show up at the embassy and begin immediate repatriation towards the Philippines. They have done so voluntarily and informing them of their whereabouts, and we informed them of their right to proceed immediately to the embassy as soon as possible. Yan. Ladies and gentlemen, these are the accused personalities. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. We have one, maybe NBI director can explain about the circumstance beyond the arrest of the personality.
Nako, yan na. Engineer Dennis Abagan was arrested in Quezon City after a failed service in his known address in Cavite. He was arrested on a Sunday early morning at Sikatuna Village. Arrested with him where they stay in helpers or a couple assisting him. Yung owner ng property. We are into investigating. Reports were made that the house where he was arrested is allegedly owned by one vice mayor of Bansud, Oriental Mindoro. We are still verifying the authenticity of this information. Ladies and gentlemen, basta po kayo ay akusahan ng ombudsman at binigay na ang information sa Sandigan Bayan at labas ng warrant of arrest, kayo po ay kailangan masaklaw na sa ilalim ng jurisdiksyon ng batas. Pinabalaan po namin na lahat ng gustong tumulong, lahat ng gustong tumulong itago ang mga ito ay may kaparusahan na katumbas hanggang sa kanilang ginagawa. Our best advice to all who have warrants of outstanding warrants of arrest against them, surrender as soon as possible. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. Yan, sumuko na kayo. They go on a man. Sumuko na kayo dahil kayo ang ibabandera. Kayo ang gagawing poster boy ng administrasyon na to sa laban nila sa korupsyon. Kayo ang gagawin nilang poster boy. Yung gusto nilang gawin kay Zaldigo, sa inyo nila gagawin yan. Di ba? Tuloy. And after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Thank you very much. Are there any questions? Leah, go ahead. Yes, sir. We have 5 questions because we have to proceed somewhere else. Leah? Morning, sir. Leia Ilagan po, UNTV. Sir, itong mga akusado na ito ay saang flood control lang sila nadawit at tama po ba na dire-diretso yung investigation and meron pa tayo mga inaasahan na sa mga susunod na araw? SILG, with your permission. Unang-una po, narinig naman po natin ang Pangulo natin kaninang umaga. In-announce niya ang pagka-aresto nitong mga unang mga sangkot dito sa unang kasong final ng gobyerno laban sa mga maanumalyang flood control project. At sinabi din ng Pangulo natin, umpisa pa lang po ito. Yeah, Nandito na po umpisa pa lang. tayo sa punto na mananagot na po lahat ng mga dapat managot. Pero Ito talagang si Vince Dizon. May pagka-joker eh. Nandito na daw ho tayo sa punto na mananagot na daw yung mga dapat managot. Palakpakan. Matindi ho itong si Secretary Vince. Mananagot na daw ho yung mga dapat managot. Ibang klase talaga, oo. umpisa pa lang po ito. Umpisa pa Ang lang. unang-unang kaso tungkol sa flood control sa Oriental Mindoro. No? Pero marami pa pong parating na kaso, Naku. marami pa pong Huwag ko kayong magalit, sambayan ng Pilipino ha. Marami pa daw kasong parating. Doon sa mga butete at sapsap. makakasuhan. Pagka yan, hindi naging dating speaker, hindi pinsan ng presidente. Ano ka na tawa? Makukulong na lahat ng makukulong pero yung mama na yan, napaka-imposibleng makulong. Paano natin Teka lang. Ang binibida mo na naman dito, Vince Marcos Jr. eh. Yung addict na presidente do'y umano, sabi ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Marami Wala pa ka po nga dyan. ang maaresto. Yan po ang pangako ng Pangulo natin. Kaya Siya hindi niya aarestuhin sarili niya. Kundi rin lang naman niya aarestuhin sarili niya, huwag na ho kayong magbida-bida. Nagmumukha ho kayong tanga sa mga pinaggagawa niyo na yan. Sa totoo lang, Sec Vince, medyo mataas respeto ko sa inyo ng mga nakalipas na panahon eh. Kasi nakita kita nagtrabaho sa BCDA, talagang matindi yung pagtatrabaho ang ginagawa mo doon eh. Ngayon pala itutuloy mo dito sa administrasyon.
Iba ho yan si Vince. Matindi ho yan. Kaya maghintay na lang po tayo, naghintay na rin naman tayo ng ilang buwan. Oh, yan. So, Hintay pa. tingin ko konti na lang Oo. madadagdagan pa ng madadagdagan itong mga makakasuhan at mga arrestong ito. Okay, SLG. Sir, may madadawit po bang mga local government executives sa Oriental Mindoro tungkol dito sa flood That control? is the discretion ng ombudsman yan. So, itayin natin ng ombudsman maglabas ng report nila. Pero may iniimbestigahan. Again, ombudsman yan. Sila ang magsasabi. 2 more questions, please. Yes, sir. Sir, good morning. No? Any information po regarding the whereabouts of Saldico? You said last Friday he was in Japan. Is it also true na nasa isang country siya na walang extradition treaty with the Philippines kaya hindi siya maaresto basta-basta? Kasi meron tayong kay Negros Oriental representative na huli siya agad. But why with Saldico? Why is it taking so long? We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, Anak ng toko yung pinaghiraman ng eroplano na panghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Siya naman ho ngayon ang hinahanting ng yung mga kasama niya doon sa ginawa nilang pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Anak ng Petrang Garabada. Ang hirap talaga ng buhay. Kaya itong mga Remulla na to at mga Marcos na to, ano lang yan, umiikot lang ang mundo. Diba? Baka yung mga ibang hinahabol nyo ngayon, o inaaway nyo ngayon, pagka umikot ng mundo, sila naman hahabol sa inyo. Kaya ang rules na lang ng buhay, wag na lang magnakaw. Diba? Wag na lang magnakaw. At wag na natin gawan na masama yung mga kapwa nating Pilipino. Yung tipong wag nating ipatapon sa ibang bansa kasi mahirap na ho eh. Dadating ang punto na sisingilin ho kayo ng hindi ng sambay ng Pilipino. Bagko siya ang ika nga Diyos ng tadhana. Pagka yan wala ho kayong magagawa, especially ikaw. Pag sinabi nitong ng tadhana na magiging yun ang mangyayari sa'yo. Di ba, John Vic? Hinay lang. Huwag mo siya red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. So hindi po siya gumagamit ng Philippine passport. So kahit i-cancel, Secretary. Ang hula lang namin, reportedly he has another passport that he's using. Thank you, sir. 1 more question, please. Yes, sir. Morning, sir. Alfred Dallison, Alfred. Journal Group. Sir, yung napanood kahapon na yung isang suspect, nagbabarge yung mga agents, destroying the door using a battering ram. Will it be the norm na gagamitin ng PNP and the LG and NBI para ma-arresto lahat ng mga suspects, sir? Your question again, will we use the same procedure? Yes, will it be the norm? Yung ginawa ng NBI is standard operating procedure talaga yan. If they refuse to open the door, then the arrest warrant gives them the power to possibly to break open the doors. Nasa kapangyarihan ng NBI yan at ng ating law enforcement agencies. Okay, meron ba? Last one before we leave. I think 2 more questions, Sec. Okay, go ahead. Sir, last on my part, yung sa anim po na, yung sa CIDG, were they arrested or some of them surrendered? The first one in the name of Gerald Pakanan surrendered, and after that surrender, one after the other, we arrested, or the PNP arrested through the CIDG 6 personalities. 1 more, please. Banggit ng NBI na alleged vice mayor yung may-ari ng bahay na inaresto si Director Pakanan. No. Hindi siya alleged. We have determined that he is the owner of the property. Ang determine na namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. So, until we determine kung he was renting or he was being hidden, wala pa kaming definite statement kung anong status ng kanyang investigation. Meron pong kaso, correct? Again, we cannot say until we determine the exact state of the arrangement kung bakit siya doon. Ano pong ginagawa ng office nyo para po matiyak na walang political intervention? Ay, wala talaga.
Nahuli na. So what you see is what you get. There is no political intervention here. Ang tawag doon, bobong tanong galing sa mga aanga-angang reporter. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Good luck dito kay Martin Romualdez. Mabibigat yung mga linabas nitong si Zaldico. Panibagong mga revelasyon at abangan ang part 2. Dito sa episode na to, medyo mahaba-haba ho, nasa 10 minutes. Kaya palakpakan natin to si Zaldico. Ika nga, nagkakapatong-patong na ho yung mga ebidensya at sa mga susunod na araw, pagka hindi pa linabasan ng warrant itong mga nababanggit na to ni Zaldico, yan ho yung mga big fish, yan ho yung mga balyena, yan ho yung mga pating, yan ho yung mga crocodile, Yusek Cadiz, Martin Romualdez, Marcos Jr., sila ho talaga dapat ang managot sa lahat ng kabalintunan na to. Pero ang pinag-uuli nila, pinagbubuli-buli nila, kumita din naman yung mga yan, yung mga pinag-uuli nila. Pero huli na natin yan. Unahin na ho muna natin yung ulo. Pagka hindi natin inuna ang ulo, wala. Malaking problema ho yan. Mahalin natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Sa masunod na video, pagkumparahin ho natin yung mga maleta na nakita na nasa tabi ng rawan ng pamilya ni Martin Romualdez at itong mga maleta na ilinabas ni Zaldico.